Una pang iniulat ng Malaysian Intelligence Unit na kabilang si Jamiri sa 3 napatay na umano'y ASG fighters sa East Coast ng Sabah noong February 2018. Ngunit pinabulaanan ito ni Nooy Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Carlito Galvez at sinasabing hindi ito si Jamiri at hindi makasapi ng ASG ang mga napatay na individual. Hanggang sa noong March 28, 2018 nang magdesisyon si Norasan na formal na magbalik loob sa pamahalaan kasama ang 12 pa nitong tagasunod. Bitbit nila sa kanilang pagsuko ang kanilang mga armas. Pagkakataon nyo na to na binigyan kayo ng gobyerno ng opportunity para makapagbagong buhay. So hindi ko pinalampas yung offer ni Sir Garbes, kaya lumabas po ako. 13 po kami noon. Kasi nung nag-surrender po ako, sir, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin eh. Pero tinaya ko yun dahil sa mga anak ko. Sa pagsuko ni Nur Hassan, nabigyan siya ng pagkakataong makapiling at masuportahan ang kanyang asawa at 6 na anak na nooy pawang nag-aaral pa. 2 na kasi yung college ko, sir. Yung isa agriculture, ang course. Yung isa civil engineering. Gusto ko po silang makatapos ng pag-aaral para hindi na sila matulad sa akin na walang pinag-aralan. At hindi madaling mahikayat kung ano-anong pamang kalukuhan. Patuloy ang pagsisikap ni Norasan na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at sa layong mas marami pa ang matulungan, nagdesisyon itong pumasok sa politika. Nag-udyok sa akin po yung mga taga doon sa amin, sir. Ikaw na ang tatakbo ng kapitan, total malaya ka naman. Iba kasi sabi nila na kung ikaw yung kapitan, malaya kang makakatulong sa amin. Kahit yung incumbent, sir, hindi na tumakbo nung nag-decide na ako ng tatakbo. Sa huling eleksyon, nagwagi si Norasan bilang kapitan ng barangay Limbo Upa sa Tipo-Tipo. Plano nito sa barangay na hikayati ng mga kababayan nito na pumasok sa agrikultura, bagay na hiling niya'y matulungan din sila ng pamahalaan. Hihikayatin ko po yung mga tao doon sa amin, sir, na magtatanim kasi ito yung kailangan ng mga tao ngayon, yung pagkain. Plano namin doon, nag-usap-usap kami at saka mga konsehal. Sisimulan namin sa 5 hectares na gawa namin ng pagtaniman. Umaasa si Jamiri na sa pamamagitan ng kanyang kwento, magiging daan ito upang wala nang maudyok pang sumali sa Abu Sayyaf. Pangako rin itong hindi na babalik pa sa bandidong grupo. Kaya nga marami na yan nag-surrender kasi nakikita, hinihikayat ko po sila. May chance, may pagbabago. Kasi ang iba, sir, natatakot. Baka hulihin sila, ikukulong. Kayo pa kaya ikukulong. Ako nga hindi ako ikinulong. Magandang gabi, Pilipinas!